Balik tayo sa motorcycle lane. Dito na tayo sa Quezon Avenue paglagpas ng Timog and West Ave. Musunod naman. Ang problema lang, tulad nyan, yung UB na yan, kanina pa yan eh. Gusto nyo talaga araruhin yung mga nandito eh. Sunod lang tayo sa batas. Pasok kayo dito. Ayan na, papasok na tayo ngayon ng underpass dito sa ilalim ng EDSA. At sa mata. Saludo sa mga sumusunod. Kayo guys, anong masasabi nyo sa implementation na itong NCAP? Okay ba sa inyo? Or anong mga suggestion nyo para mas ma-improve pa? And lahat tayo makinabang ba? Yung lahat tayo may matututunan? Wala naman problema eh. Kasi siyempre para lang naman din sa pagdidisiplina yan sa atin. Ang problema ng parang lahat ng ginagawang batas parang para lang sa mga motor. Tulad nyan, pag lumabas ka ng motorcycle lane, pag napicturean ka, ano ka, NCAP syempre, may violation ka na nyan. Paano naman yung mga kotse na pumapasok sa motorcycle lane, yung nahaharangan, tapos yung mga bus na dumadaan sa bike lane, hinaharangan yung bike lane, diba? Gusto nating sumunod eh, pero yung tawag doon, yung parang kasalanan ng iba mapupunta sa'yo kasi nga siya natulak ka, naalis ka sa lane mo, nag-overtake ka dahil nakaharang sa lane mo. Paano yung ganun? Tulungan lang tayo. Anong mga pwede nyo pang suggestion para mas ma-improve and lahat sumunod dito sa NCAP implementation? Pwede bang ilipat ng lane yung motorcycle? Saan suggestion nyo? Sa inner lane o sa outer? Dito, pagdating dito, labo-labo na. May nagbabike sa gitna, diba? May nagbike nasa gitna na. Kasi maraming exit dito eh, kaya naitutulak mo yung ibang mga sasakyan. Tapos yung ibang sasakyan from outer pipilit makapunta sa inner ng isang ano lang swoosh lang. Hindi naman tayo against. Meron lang talagang mga dapat munang ayusin. Kasi sa haba ng panahon na TRO dapat ginawan nila ng parang guidelines ba, or ayusin nila yung mga marking sa kalsada, ayusin nila yung stoplight. Ay, so ngayon ako nakita ng ano to, akala ko Mio Sporty na matangkad. Ano motor to? Ito na, papasok na tayo ng Commonwealth. Dito na magkakaalaman kung ano ang labanan dito. Okay, we're here at Commonwealth. Rush hour, pulang-pula yung Commonwealth. Nasaan ba yung motorcycle lane dito? Nasaan? Ang kulit kasi ng mga markings dito eh. Nandito tas biglang dire-diretso ka, malilipat dito yung motorcycle lane. Isa na yung mga bus, kalaban mo pa rito. Talagang ano yan eh, sugapa sa kalsada eh. Lahat naman gusto sumunod eh. Problema, ilang beses ko na nasabi eh, di ba? Mali-mali eh. Parang basay patupad, ganun. Ayan, nasa motorcycle lane tayo chill lang yung takbo natin. Ayan na, ma-adjust na. Magdidikit na sila.
Samahan nyo lang. Tsaka yung isang tanong ko pa rito, paano kung nandito ka sa motorcycle lane tapos mag-U-turn ka? Paano yung guidelines nun? Kasi nga masyadong malayo yung gap eh. Ilang lane yan? Parang apat. Hindi ka naman pwedeng pag malapit ka na sa U-turn sa kakaliliko. Baka mapicturean ka parang early ka pumasok sa U-turn slot or U-turn yung pinaka-bay niya. Oh, tignan mo yung truck na yun, nakaharang dito sa nandito siya sa motorcycle lane. Kasi ito pa yung isa pang issue rin dyan, yung sa may C5 na yan, yung may tulay, di ba? Kasi yung mga galing C5 Katipunan nagme-merge dito sa Commonwealth. Natutulak yung mga sasakyan yung mga motor papunta sa kabilang linya kasi isang lane lang yung pagitan di ba? Ayan, ito na. Paano kaya yun? Ayun dito yan, natutulak yung mga motor dito nawawala kami sa linya ayun yung mga papasok kasi isang linya lang yung available from C5. Ayun, isa lang kasi bike lane na. First day pa lang, pag-aaralan pa yan. Yung truck, nawala na naman sa linya niya yung truck. Kinain na naman, nag-motorcycle lane na naman yung truck. Businahan kasi. Nakakap mo na yung yun lang yung isa ko sa mga tanong. Yung pagpapunta ka na ng U-turn slot dyan, kasi syempre pupunta ka rin kabilang ang babait lahat nasa pag may nakaharang bulgar rin dyan. Buljakin nyo, businahan nyo, lugi pag tayo lumagpas huli, pero pag sila hindi. 500 meters U-turn, paano ka ngayon nun? Siguro itong linya na to yung lumabas, ayan yung susundan mo, yung guhit na yun, ayan yung susundin mo para lalabas ka na ng mag-U-turn ka na. Nakita nyo yung guhit na gumanon, ayan yung pinaka safe na safe parang guide. Hindi pwede dito bila kang gaganon, hindi pwede yun. Ayan, tignan nyo, pwede naman sila dun sa ilalim dito sila pumupunta sa motorcycle lane ba't ba ayaw nila dun? Diba? Wag naman nung ilalim na yan. Ayan, tignan mo, nasa na yung motorcycle lane. Nandito ba ako? Nandito. Ang gulo masuga pa sinakop na yung buong kasi ito pa ang next na dito, yung sa Batasan, ayun doon sa may Bilco Litex. Ito pa yan yung guhit na yan, nakita niyo yung guhit na gumanon. Kapag pa U-turn yung susundan mong guhit, ayan yung guhit na yun, yan, ayun yung magiging guide mo papunta sa U-turn. Okay, now we know, diba? Kasi may U-turn dyan yan sa ilalim dyan. 24 hours pa naman yung NCAP. Imbis na tuloy-tuloy yung biyahe natin talagang ang daming malalakas yung loob ayun si Manong HPG nasa labas siya ng bike lane. Eagles sumusunod tayo, pero yung mga kasabay ayaw talaga. Tignan mo naman gaano kaliit yung linya rito, pero may bus. Dapat yung bus nandun sa loob
Ano ba yan? Tingnan mo yan, oh, nagigit-git na. Saan ba talaga ako? Yan, may U-turn slot dyan. Dito naman mas madaling makapag U-turn eh. Gawa ng, sige, pasok muna kayo. Bigayan na lang. Mga papasok ng batasan eh. Saan tagal eh, oh? Pagal niya pa rin pumasok, binigbibigyan na nga eh. Ito pa yung isang ano dito, yung palengke. Eh, hindi ka na sila dun. Gagi. Paano ngayon yung palengke dito? Hindi ka rin pwede mag-overspeeding dito. May limit ang ano rito eh, no? 60 lang, oh. 60 maximum speed limit. Pag lumagpas ka dyan, NCAP ka. Love letter ka, padadala ka ng love letter ng MMDA. Saludo sa mga nakakasabay sa bike lane na hindi lumalabas. Ay, bike lane, motorcycle lane. Susunod naman talaga sa batas eh. Kasi nga batas yan. Problema, hindi pulido. Tulad yan, no? Hati-hati mo na yung mga jeep dito. Nasa bike, nasa motorcycle din, nasa tamang linya tayo, may mga sumisingit na iba. Tapos syempre tayo yung kawawa, gawa ng paano ngayon naman to? Ayun, oh. May mga may palengke. Paano ngayon yan? Ano, joke time, tignan nyo. Oh. Didiretsuin ko tong motorcycle lane, oh. May nagtitinda ng itlog. Anak ng teteng. Balik ako sa linya ng motorcycle lane, ah. Oh. Merong ano, nagtitinda ng asin. Ay. Oh, ito yung motorcycle lane yan, ah. Susunod ako sa motorcycle lane. Oh, may MMDA. Oh. Oh, tignan niyo yung motorcycle lane dito. May nagtitinda ng mais. Oh, motorcycle lane yan, ah. O, motorcycle lane. O, may naghihilam pa na jeep. Paano ka nga ngayon dito, ano yan, o? Titinda ng melon. May bumababa. For the sake of ano lang, para may pakita lang natin yung ano dito, situation dito sa side na itong ano ba to, ano bang palengke to? Yung Palitex, ano, papasok nung ano dyan. O, ba't ako paano mo eh? Sumusunod ako sa batas, ah. Ako pabubusinahan mo. Ayan, o, tignan natin ano pa mga meron dito sa motorcycle lane dito. Oh. Nakahinto. May mga nakaharang, oh. May mga magpo-food trip. Ay, kanina pa. Ayan. Ito yung motorcycle lane, oh. May palengke. Paano kayo yan? Tas huli ka ngayon dito pagdating dito. Diba? Pagdating dito huli ka. Kasi nga may nakaharang. Dahil ngayon wala ka ngayon sa motorcycle lane. Ah, may truck. Oh, saka ngayon babalik. Swerve ka ng matindi. Yun lang. Pero tag dun, ewan ko, dahil first day medyo konti, ewan ko lang sa mga susunod na araw, parang hindi siya ganun ka-traffic eh. Okay, yun lang yung update. Dun pa rin, syempre yung inaasahan nating problema nandun sa may ano, yun nga yung palengke na yun. Ano bang palengke yun? Okay, salamat sa pagsama. Basta comment nyo na lang dyan kung ano yung suggestion nyo or masasabi nyo sa implementation ng NCAP. Usap tayo sa comment section. Okay, thank you. Thank you. And syempre pag umabot ka sa part ng video na to, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share na rin, and mag-comment, subscribe sa ating channel at sa ating Facebook page.